Sila ang love team na hindi inaasahan. Sila din ang love team na nagpakilig sa milyong-milyong fans. Sila rin ang tambalang nagtala ng mga record na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahihigitan. Tuwing tanghali, sila ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nag-abang, natuwa, napaiyak at kinilig sa harap ng telebisyon. Sila ay sina Alden Richards at Yaya Dub o mas kinikilalang Aldub. Isang love team na nagsimula sa isang likas at hindi planadong tiningan. Bago naging Yaya Dub si May Mendoza, ang unang planong karakter na gagampanan niya sa Itbulaga ay isang abogada sa parehong segment na One for All at All for One. Ngunit mas pinili ng mga manunulat na gawing Yaya Dub ang kanyang karakter dahil sa kanyang husay sa dub smash at kakaibang ekspresyon. Si Alden Richards naman ay parang pahiram lamang noon ng GMA Network sa Itbulaga bilang dagdag na host. Isa siya sa mga itinuturing na upcoming talents ng network at ang paglahok niya sa isang sikat na noontime show ay malaking tulong sa kanyang karera. Nagsimula ang lahat noong Hunyo 16, 2015, isang araw na nagbago ang takbo ng telebisyon sa Pilipinas. Sa isang One for All for One segment, nagkaroon ng candid at hindi inaasahang reaksyon si Yaya Dub nang nakita niyang nakatingin at namamangha si Alden Richards mula sa monitor screen. Bilang isang baguhan sa showbiz, hindi maitago ni Maine ang kanyang natural at inosenteng reaksyon. Walang arte, walang acting, walang pilitan. Isang tunay na kilig. At mula sa simpleng reaksyon na yon, isinilang ng isang isang worldwide love team phenomena. Tinawag silang Aldub. At sa maikling panahon, sunod-sunod na kanilang na-break na record. Mula sa dami ng tweets hanggang sa bilang ng mga tagahanga na dumalo sa kanilang tamang panahon concert. Kasabay nito ang pagsilang ng isang bagong segment sa Itbulaga na tinawag nilang Kalye Serye. Dito nagkikita sina Alden at Yaya Dub sa pamamagitan ng split screen at dito rin mas lalong minahal ng milyon-milyon nilang fans ang kanilang kwento. Habang tumatagal, hindi na lang basta segment ang Kaliserye. Naging kwento ito ng dalawang taong gustong magkasama, dalawang pusong naghihintay sa tamang panahon. Kahit maraming hadlang at bawal, pinili pa rin nilang kumapit sa pag-asa na balang araw, magkakatagpo pa rin sila. Noong September 19, 2015, naitala ang kanilang unang malaking milestone. Mahigit 12.1 million tweets gamit ang hashtag Aldub Most Awaited Date. Hindi nagtagal, noong September 26, 2015, agad itong nalampasan ng 25.6 million tweets gamit naman ang hashtag AldubEB4Love. At makalipas ang isang buwan, sa kasagsagan ng kanilang tamang panahon concert, umabot sa 40.7 million tweets ang hashtag AldubEB Tabang Panahon. Ang hashtag na ito ay kinilala ng Guinness World Record bilang pinakamaraming tweets sa loob ng 24 hours. Kinilala rin ang Aldub ng mga international media bilang isang global social media phenomena. Ngunit kasabay ng matinding kasikatan, dumating din ang mga negatibong epekto. May ilang diehard fans ang nagsimulang bumuo ng kani-kanilang spekulasyon at kwento, lihim na kasal, may mga anak na, at kung ano-ano pa. May mga fans din na tila nagnanais kontrolin ang mga dapat at hindi dapat gawin nila Alden at Maine, pati na rin ang buong Itbulaga team. At kapag hindi nila nakuha ang gusto,
Ang kapalit nito ay hate tweets, boycott calls at paninira. Damay pati ang GMA network at sa mga personal na kaibigan ng dalawa. Noong 2022, matapos inanunsyo ni Maine Mendoza ang kanyang engagement, nagkaroon ng pagtitipon ng ilang diehard Aldab fans. Naging viral ito sa kanilang candle lighting at pag-awit ng kantang If We Hold On Together. Sa puntong ito, mas malinaw na naipakita ang negatibong epekto ng sobrang kasikatan. Sa loob ng ilang taong pagpapakilig at pagbibigay saya, isang tanong ang nananatili. Ano ba talaga ang tunay na relasyon ni na Alden at Maine? Noong 2023, sa isang panayam, inamin ni Alden na nagkaroon siya ng damdamin para kay Maine. Tanong, did you fall for Maine Mendoza? Yes, Tito Boy. Yes po. Hypocrite po ako kung hindi. And yes po, ayoko pong sabihin alam niya. Pero I did confess. I also wouldn't follow up. Samantala naman, noong 2025, sa isang podcast interview, inamin din ni Maine na nagkaroon din siya ng pagtingin kay Alden. Sa Hong Kong. Ako hindi naman talaga kay Alden. Vocal naman ako. Kahit sino naman yung magtanong sa akin. Sasagutin ko naman ang direction. Ayun naman ako sa kanya. Pero hindi siya nanligaw. Walang ganon. Oh my God, naka-on yung mga phone nila na record Alam nila din sa niya. Chinese. Kasi very vocal. Kung vocal ako sa lahat ng tao, pati kay Alden mismo. Ito talagang vocal. Yun. Kung susuriin natin, hindi magkasalangat ang mga sagot. Ang malinaw lamang, mas pinili nilang maging profesional at unahin ang kanilang sariling landas at career. Dito ipinakita nila ang kanilang maturity. Bilang isang fan, aaminin kong bahagya akong nalungkot na hindi sila nagkatuluyan. Ngunit kailanman ay hindi ako naniwala sa mga chismis. Ang mga lihim na kasal, na may anak na sila, at iba pang kung ano pang imbento. Sa totoo lang, ginamit lamang ito ng ilang content creators para sa views at kita. Nakakalungkot man, pero ito talaga ang nangyayari sa ngayon. Sa loob ng ilang taon, ang Aldab ay nagbigay saya, kilig at pag-asa. Sa simpleng paraan, tinutulungan nila tayong makalimot sa araw-araw na problema. Pinatunayan ng Aldab na hindi kailangan ng pagiging sikat o planadong kwento para makilala sa industriya. Ang kailangan lamang ay isang likas, hindi pilit, at tunay na samahan. Maraming salamat sa panonood mga ka-factors. Ako muli si Eric, at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at share naman po. Malaking tulong ito sa maliit nating channel. Huwag nyo din sana kalimutan mag-subscribe at tulungan akong maabot ang una kong 1,000 subscribers para ma-monetize na rin ang channel natin. Kung meron pa kayong ibang paksang gustong pag-usapan, i-comment lang sa comment section. Maraming salamat sa lahat na nagko-comment. Malaking tulong ito labang sa walang katapusang YouTube algorithm na yan. Hanggang sa susunod nating video, God bless sa inyong lahat.